Kala ko nagpipintura. Yan o. Nagbabakbak na kasi itong mga ano eh. Pero wag muna ngayon kasi umuulan. Matutuklap lang. Yan o. Oo. Medyo mag-ano muna ako dito sa loob. Itignan ko kung ano yung magagawa kasi ganun din naman eh, nakakainit din naman sa bahay. Bubuksan natin kasi yung gunting pala, yun. Maalala ko yung gunting. Yung gunting, hindi ko makita sa bahay. Baka nandito. O yun, maganda ang dating. Yun. Pagka malinis ang bahay, guys, magandang amoy. Pagka marumi, iba ang amoy. Mabango ang ano namin ngayon. Sabagay lagi naman mabango dito eh. Dati nung hindi ko pa nakukuha ang technique ng paglilinis, inaamin ko guys. Mahirap hanapin yung amoy. Kahit nasabihin natin na naglinis naman ako, ba't ganito? Ang baho. Yan. Pero ngayon guys, talagang ano naman, halatado mo talaga guys yung guest na ano na malinis eh. Pagpasok mo, ang unang bubungad sa'yo yung amoy na mabango kahit nasabihin natin na makalat. Pero pagka yung guest mo ay hindi malinis, walang pakialam, ang bubungad sa'yo yung masakit sa ulo, ang amoy. Oo, sa totoo lang. Buksan natin dito. You know, ganun pa rin yung ating makikita dito. Oo, malinis pa rin guys. Salamat naman, pero gusto ko talaga, wish ko lang magkaroon ng guest araw-araw. Ito na po yung ginawa ng asawa ko. Yan. Yan. Ang daming dahon ng malunggay guys. Oh. Yan. Masarap kaya yan, gagataan sana. Kaya lang, sino ang kukuha? Natatakot naman din po akong pumunta dyan kasi baka mamaya may nakatagong ahas dyan. Yan. Sa bawat sulok ng gubat talaga guys, may ahas. Sa bawat sulok ng madamo na lugar, may ahas talaga. Huwag kang pakasiguro na wala. Katulad dito. Kasi nga nung minsan, talaga naman, may nakaakyat na ahas kaya nakapasok sa bakuran namin. Kaya takot din ho ako na magpunta dyan. Tingnan din po natin dito. Wow! Oo. Guys. Hindi siya amoy kulog. Diba? Dati talagang masakit sa ilong dito. Pagka halimbawa, nakasara yung pinto. Pagbukas mo masakit sa ilong kahit sabihin mo na malinis. May kulang din po pala. Pero ngayon wala na akong naamoy. Kailangan talagang tama sa mga panglinis yung gagamitin natin. Saka kasi may pang-vacuum na kami sa mga kumot. Ayan, may mga pang-vacuum na kami dito sa higaan. Kaya siguro yung mga amoy ng pawis, nasisip-sip din ng ating mga kagamitan. Ayan. Wala nang amoy guys.
Amazing. Hindi na katulad nung araw. Ito ang bubungad sa atin sa alas 8 ng umaga, guys. Ang init-init na. Ayan. Ayan, good morning, good morning. Grabe, ayan ang asawa ko. Yun. O, yung mga, sana yung mga dahon. Masarap yan pang, pang gata eh. Bahala ka kasi pagka ganyan na mapili ka, walang mangyayari sa buhay mo. Buti kung mayaman tayo. Ayan o, good morning, good morning. Ayan guys, palabas na po tayo. Hindi ko na po isasara ang ating mga pintuan. Ganyan na lang siya. Oo. Di ba? Yan no. Ayan na lang natin na ganito. Yan. Hayaan na lang natin na nakabukas ang ating mga pinto. Yan, ganyan lang ho. Ito ang aming mga kwarto. O, diba? Yan. Yan ang aming mga CR ay malinis na din. Normal na lang po yung mga mga stain dyan kasi dala po ng tubig yan. Ang hirap pong i-maintain yung yung bowl. Sa totoo lang siguro, meron talaga yung mga bowl na Ito, uulitin ko na naman bukas. Kukuskusin ko ng Scotch Brite. Anuhan ko ng Zone Rocks. Babaran ko ng Zone Rocks. Pero mag-focus muna ako sa garden, syempre. Yun ang purpose ko dito. Kaya ako pumunta rito kasi wala naman hong guest, sayang. Alam niyo guys, nakakapanlumo rin naman na sa loob ng 1 linggo ay walang guest. Pero nangyayari talaga yan. Napapansin ko rin naman nung araw yan. At least, nakikita ko yung mga bukas ko na lang pupunasan ng mga yan. Napunasan ko na rin po yan. Kaya lang talagang hindi mo talaga ma-perfect. Mahirap. Kahit nga dito may mga Ayan, nakapaglinis na po kami ngayon guys. At ito po yung itsura ngayon dito sa harap. Pinagbabawasan ko itong mga puno itong mga halaman kaya medyo maganda-ganda na pong tignan. Kumpara kanina. Yan. Bali, tatanggalin ko na lang po itong mga itinambak na mga bote dito at baka dumami. Ayan siguro mga yes din ang may niyan. May gawa niyan. Pero okay lang. Kesa naman sa ikinalat, di po ba? Ayan, naayos ko na rin po ito. Ayan. Ito lang ang nakakalungkot. Ewan ko sana mabuhay yan. Kung hindi mabubuhay, wala po tayong magagawa. Ito, naayos ko na rin po kanina. Binawasan ko. Ngayon, ito, papakita ko rin po sa inyo. Yan, sana mabuhay din itong mga ko dito, mga roses. Patubo na naman ako, nagbaka sakali na naman ako ng baka sakaling makapagpabuhay na naman ako.
Malalaki na rin po itong mga mulberry ko dito. Yan, hindi ko lang makita yung itinanim ko rito. Baka namatay naman. Bukas na lang po ako magtatanggal ng mga ano dito. Itong mga tuyo na mga dahon dito sa likod. Pero, ito, nalinis ko na po. Yan, lagay natin ito dito. Yan o. Wala nang mga baso-basura dyan kasi minsan pag may nakita silang basura dinadagdagan naman po. Yan, may manibalang na naman po. Kaya lang maliliit na po itong mga natira eh. Oo, pero yung sa itaas malalaki po yung mga bunga. Oo, sana matuloy lang, pero mukhang yung iba hindi matutuloy kasi naninilaw eh. Pero okay lang, basta't meron. Yan. Tuloy pa rin ho yung pamamag-asa natin dito sa mga pinya natin na mamunga. Pero okay lang. Maganda naman pong parang pampaganda rin po ng ating paligid. Oo. Yan. Kanina nanguha yung anak ko, yung asawa ko ng alugbate dito. Pero ito hindi siya kumuha ng saluyot. Ito na po yung aking yan, malunggay. Ayan, malaki na rin po yung mga ano niya. Para sana tuloy-tuloy na itong mabuhay. Ayan. Ito, namamag-asa pa rin ho ako dito na sana isang araw may makita na po akong bunga nito. Medyo maliwanag na rin ho itong ano namin dito. Hindi katulad dati na ang lalaki ng mga sanga. Ayan o. Ito na po yung aking talong. Kasi ang gusto ng talong guys, sa totoo lang yung tutok sila sa sa sikat ng araw, lalo na sa umaga. Yan. Ito na po yung aking kalamansi. Yan, may mga bunga na rin pong malalaki. Mga isa pa lang naman. Pero okay lang. Dadami din yan pagdating ng tamang panahon. Ayan guys, hanggang dito na lamang po. At talagang mainit na. Mainit na po ang panahon. Oo, mag-alas 11 na po. Ayan, wala na naman kaming bigas. Problema na naman ang pambili. Ayun, tamang-tama, kaalis lang yung tricycle. Akala ko magtatagal pa, mangungutang lang naman tayo ng bigas sa kaibigan ko kasi naubos na po yung bigas namin. Nahihiya naman ako magsabi sa anak ko dahil wala namang guest ngayon, nakakalimang guest pa lang eh, anong date na ngayon, magbe-20 na. May bayaran pa. May sasabihin sana ako sa'yo. Oh. Yes. Naubusan na ako ng bigas ngayon. Nahiya naman ako sa anak ko na magsabi. Eh ngayon, syempre gusto ko naman kasi yung bigas na kukunin ko sa'yo na isang sako. Kilo muna. Ano? Kunin mo na. Kukunin ko na? Ay, salamat. Kilala na rin para sa dyan yan. Oo. Ha? O sige, papakuha ko na. Sabayan ko na rin ng ito. Isang tray. Oo, isang tray yung yung bago. Ito. Bago yan? O sige. Oo. Mabuti na lang po may nauutangan na po kami ng sako-sakong bigas at saka duse-duse ng itlog. Ayan. Sa totoo lang guys, nahihiya rin ako kasi syempre alam niyo naman mga abroad din mga anak ko, diba? May mga rin, pero syempre at saka isa pa, oo, totoo yan, may mga pera rin naman tayo kaya hindi naman natin hawak, diba? Kaya yan ang napakasaklap sa aming buhay.